Bukod sa pagsisigurong walang aberya ang 2025 midterm elections, pinaghahandaan na rin ng COMELEC ang mga banta ng hacking. Ngayong buwan na rin inaasahang darating ang unang batch ng vote counting machines. Nakatutok si Maki Pulido. Hindi nawawala sa bawat eleksyon ang problema ng ilang botante na di mahanap na presinto. Para mapadali ang paghahanap, sinimulan noon ng COMELEC ang Precinct Finder platform. Pero di tulad dati, ma-access na lang ito ngayon 2 hanggang 3 linggo bago ang May 2025 elections. Hindi natin pwedeng ilabas siya na napakaaga. Tandaan po natin, kung sakaling ang magiging number of voters natin ay 78 million, 78 million data po yun ng mga kababayan natin. Pag po yan ay na-hack, doble ingat daw ang COMELEC dahil nung nakaraang eleksyon, nakapagtala sila ng 35 million hacking attempts sa Precinct Finder system. Noong December 2023 lang, 3 million attempts naman para i-hack ang COMELEC website. Tulad sa mga yan, masasalag daw ng COMELEC kung may mga bagong tangka. Inaabangan na rin ang delivery mula sa Korea ng 110,000 voting machines na gagamitin sa eleksyon. Ipapakita sa COMELEC, media at election watchdogs ang mismong produksyon ng first batch ng VCM sa April 18 at second batch sa Hunyo. Sa karanasan kasi po natin, pagka binebentahan tayo, yung mismong demo, abay napakaganda. Nung diniliver na may kulang-kulang o hindi sapat yung naipakita sa atin. Gusto natin kung ano yung dinemo sa atin pinakita, mas improve pa at mas maganda kapag diniliver na sa atin. Kasabay naman ng nagpapatuloy pa ring voters registration ang Register Anywhere program tulad ng ginawa sa GMA Network Center nitong Sabado. Kasama mga naunang leg ng programa simula February 12, umabot na sa 1.7 million ang nakapagrehistro, nakapag-reactivate ng rehistro o nakapagpalipat ng rehistro. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.